Ngayong araw ay igagala ko kayo sa pig farm. Ito ay located sa Berlin, Maryland, USA. Nagpa-appointment si Michael mga 1 week ago na. Pero syempre nagugutom ako kaya sabi ko sa asawa ko, sige mag-drive ka, kakain muna ako. Si Michael hindi yan sanay na kumain sa umaga. At nandito na nga tayo sa Elysium Farm. Sa 13 years ko dito sa Maryland, ngayon lang ako makakapunta sa pig farm. Nandito na tayo guys. Pagdating namin dito ay wala pa dito yung may-ari kaya tinawagan niya na. Pero nasa malapit lang daw siya so nag-antay lang kami ng mga few minutes. Itong farm na to ay sinimulan noong 2012. So habang nag-aantay doon sa may-ari, naglakad-lakad muna kami dito sa harapan. Maya-maya ay dumating na yung may-ari. At ipinakita niya sa amin kung anong kinakain ng mga baboy nila dito. It's all energy from the seed that makes this happen. Wow. And at this point, it's super high in enzyme. It's high in sugar. It's high in water content. Detractors of fodder feeding will tell you, oh, it's just all water. Well, it's a lot of water, but you know, it also helps keep my animals hydrated. It helps them digest their grain. We do feed grain as well. Nang makita ko to, talaga namang ako'y namangha. Dito nga pala nanggagaling yung mga seed na nakita natin doon. Alam nyo ba kung anong klase ng seed yon? Ang pangalan ay barley. Ang barley ay para siyang wheat or parang rice. At ang ginagawa nila is pinag-i-sprout nila yung mga barley para yun ang ipakain sa mga baboy. Alam mo, parang iniisip ko parang napapagod na ako. Grabe yung dedication ng trabaho nila dito para sa ganitong klase ng trabaho. Etong owner na to talaga deserve a respect. Para makuha niya yung napakagandang quality ng baboy, talagang maganda rin talaga yung pinapakain niya at pinagtatrabahuhan din nila talaga ng mabuti. So dito nga nakita natin, iginagala niya kami dito sa kanyang farm. At guys, grabe, sobrang laki ng farm niya. Hi! Oh my goodness. Look at you. So these are 2 purebred Herefords. They're old line pigs. Halos hindi ko na nga mabilang kung ilan yung mga malalaking baboy nila dito. Yung iba na talagang malalaki, yun yung talagang inahin na nanganganak ng mga biik. Josie girl. Hi, Josie. That's Josie there. Where's her babies? Josie, where's your babies? Oh my goodness, that's a lot. Wow. So she had 9 right in front of that snowstorm. We didn't lose any. Itong black and white na female na baboy, ito yung isa sa mga inadapt niya pero hindi na daw ito nanganganak. Itong dalawa ay mag-asawa pero ginagamit niya rin yung lalaki para mag-breed sa ibang mga baboy. So dito nga naglakad-lakad kami at dito ipinakita niya kung gaano kadaming mga baboy yung inaalagaan niya dito. Sobrang dami din. Hindi lang sobrang dami, talagang ang lalaki, grabing lalaki. Kung makikita natin ito sa personal ay talagang malaki talaga. Siguro sabi niya sa amin ito ay nasa 1,000 pounds daw. She comes in the heat every 28 days. Hello, big man. Hello, big man. Dito naman sa kabilang side, ito yung mga dating mga biik na pinapalaki na. Nice shoulders on her. She got a nice rump. She moves well. Anyway, inamin niya sa amin na may kamahalan nga talaga yung mga baboy na binibenta niya. Pero ang sabi niya, the best naman talaga is yung quality. Dahil kakaunti lang talaga yung fat. Kasi nga napakaganda rin naman talaga ng kinakain nila. Yung mga baboy dito ganito lang siya, pinapabayaan lang sila sa ganyan. So kumbaga kahit nakakulong sila sa ganito, talagang malaya silang makakapaglakad-lakad. Itong mga baboy na nasa harapan natin ngayon, ito ay nasa 10 months old na. Pero para sa akin, napakahirap siguro mag-alaga ng mga ganito. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Magandang umaga, Pilipinas!